Welcome to my second diary, Siquijor Diary Day 3, and this time magla-land tour tayo. Hello! So, eto na ang ating day 3 at palabas na ako dyan ng Coco Grove Resort kasi nagpabook tayo ng land tour for today sa Blue Ridge. Eto yung Facebook page nila. At actually, katabing store lang sila ng Coco Grove. As in, katabi lang sila. So, lalakarin natin yan at i-check natin kung pwede na tayo mag-start ng tour. By the way, nakita ko lang to sa isa pang vlogger. Nakita ko yung YouTube vlog niya and nirecommend nga niya to. Good thing here is meron din silang maliit na convenience store na halos nandito na lahat ng kailangan nyo. So, ito yung araw na nag-i-inquire ako about sa land tour. Yun nga, ito yung price, ito yung itinerary. Tapos, ito na, papunta na tayo sa ating first stop which is Lugnason Falls. So, early bird kami dito at kami lang yung tao halos nung pumunta kami dito. Medyo basa yung daan, medyo basa yung buhangin, maputik-putik siya kasi nga umulan kagabi. Pero okay naman, hindi naman siya ganun kahirap puntahan. Siguro mga 10 to 15 minutes na lakad lang siya. Walang entrance at hindi rin kailangan kumuha ng tour guide, pero kumuha na rin kami at kailangan mo lang mag-tip, of course, sa tour guide. Lugnason Falls is also known as Zodiac Falls. Yun yung makikita mo sa biyahe ni Drew kung pinapanood niyo yung YouTube channel nila kasi magkakasunod-sunod sila na falls. Kaya ganun yung tawag. Malamig yung water, talagang magigising yung katawang mong inaangtok pag naligo ka dito. Siyempre, nag-rent din tayo ng life vest kasi hindi naman ako masyadong marunong mag-swimming. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 50 pesos or 100 pesos yung life vest. Yun lang talaga yung nakakamahal. Okay, so first stop kanina is the Lugnason Falls. Second is itong Pitogo Cliff. Siguro mga 5 to 10 minutes away lang siya doon from Lugnason. And may entrance fee din. Titingnan natin kung how much. 30 pesos entrance fee. Pay as you enter. Perfect ang place na to for picture taking, breathtaking talaga yung view. Pwede ka ding mag-cliff diving dyan. However, cliff dive at your own risk. Super taas niya, malalim na yan, kaya hindi na kami nag-attempt. Third stop, Old Enchanted Balete Tree at dito 20 pesos yung entrance. Dito yung spot kung saan nagpapa-fish spa and marami ding mga souvenir shop na nandito. A big fish! Who's going to He's gonna eat mama. Come on, put your feet. I don't know. Big one.
Entrance fee dito ay 20 pesos per head pero kung bata, libre lang. Dito medyo nagtagal kami sa part na to kasi nag-enjoy sila na pakagat yung mga paa nila sa mga fish. And ito na rin yung pinakamalaking pasalubong center nila. So kung mamimili ka ng mga pasalubong, mga damit, mga souvenir, dito ka na mamili kasi dito yung pinakamaraming pagpipilian. In all fairness naman sa lahat ng tourist spot na pinuntahan namin dito sa Siquijor, meron talagang police visibility. Next stop naman natin ay ang tinatawag nila na hapitanan. Dito walang entrance, tapos kapag magpapapicture ka dun sa broomstick, yung parang lumilipad, dito kinukuhanan yun eh. Walang bayad, donation lang. Meron din silang kainan dito, nagtitinda silang merienda like turon and buko juice. And ayan, pipila lang ng konti, tapos go na for picture taking. Susunod na pupuntahan namin ay yung Lazi Church at yung kaharap niya which is kumbento na matagal na ring nakatayo dito sa Siquijor. Ang entrance naman doon ay 20 pesos per head. Lazi Convent is where religious artifacts and historical items are stored. Carved relics of saints, bells, priest robes, and other century-old items.
Okay, next stop ay dito sa Y Road Restaurant. Nasa along the highway lang siya. And dito kami dinala ng aming tour guide. Madami rin kumakain actually. Parang ito talaga yung hintuan ng mga turista. So, ayan, dyan kami kumain. Sige, mapag-order mo na. Kaya po. Kapugahan! Lima. Ako muna, bakit? Po, thank you po. Sige, go. Okay, paakyat na kami from Kambugahay. Medyo challenging lang yung papunta sa mga falls. Pero develop na naman tong lugar na to. I mean yung stairs pababa. May handrails na. Tapos ayun yung stairs pababa. Kailangan mo lang talaga ng energy. Medyo madaming tao today kasi Friday. 20 pesos each ang entrance. Bata walang bayad. Life vest is 100 per head. Tapos dun sa raft ride, yung human drone doon, 20 pesos per head pag local, 50 pag foreigner. Hi! Nandito tayo sa Salagdoong Beach. And open siya for picture taking, sightseeing, ganon. Pero hindi pa siya open for swimming, hindi siya open for picnic. Tsaka walang bayad, maglalag ka lang doon, lag mo lang yung name mo, tapos picture dito. Medyo malayo lang siya from Kambugahay, siguro nasa 30 minutes. Pero wala namang traffic. Medyo malayo nga lang. Ang ganda, Jai. Tignan mo, oh, corals pala lahat ng apakan mo, white corals. Tayo sa Paliton Beach. Ito yung kanilang mini Boracay.
Walang entrance din. Uy, may sandcastle. May mga tindahan. Kenny, tana mo mag-lunch ay mag-dinner. Ay, ating seaweeds, oh. Wow. You see that, no? Maraming laman, ma'am. Yung mga yellow yung kakainin, di ba? Ay, kadetang yellow. Saan? Bili ka. Buri me? Sisukay masarap. Daming tao today dahil Friday. Ito yung swing nila na may This is called the Little Boracay of Siquijor dahil siguro sa vibes niya ng Bala Boracay, malinis yung sand, clear yung water, although hindi siya kasing fine ng sand sa Boracay, pero yung vibes niya ay ang clear ng water, makikita mo yung isda, makikita mo lahat ng nasa tubig, tapos chill lang siya, may mga nagtitinda sa gilid, at saka ang ganda din manood ng sunset dito. Sinong mag-aakala na itong Siquijor province na napakaliit, ang dami palang magandang destination, ang daming magandang puntahan, ang daming bagong madidiscover. Hindi rin namin akalain na ang dami din palang turista na pumupunta na dito. Actually, napapanood lang namin to sa mga vlogs at saka sa biyahe ni Drew, at sulit naman yung punta namin. Fairness, talented sila dito sa pag-video and picture. Waiting for sunset. So, kung may kids kayong kasama, mag-enjoy sila dito, maglaro ng sand. Wow. Kaputon. Pila po. Hintangon. Hintay lang tayo ng palutong food. Come on, stand up here so you will see it. Go! See? See? Go. That's why you need to close your mouth.